Breaking news, Ministry of Defense Headquarters ng Syria, pinaulanan ng bomba ng Israel, kung saan ayon sa Ministry of Defense ng Israel, ang airstrike nilang ito sa Damascus ay isang signal o babala na maaaring masundan pa ng mas matitinding pag-atake kung hindi umano aalis o aatras ang mga puwersa ng Syrian regime mula sa mga lugar ng Druze community tulad ng Al-Suwaida sa timog ng Syria. Pero bakit nga ba ganoon na lamang ang pagtatanggol ng Israel para sa Druze community sa Syria? Gayong malinaw naman na unti-unti nang gumagawa ng hakbang si Donald Trump upang mapalapit ang Syria sa kanilang alyansa, gaya na lamang ng pag-aalis ni Donald Trump ng mga sanctions para sa bansang ito, kung saan ang hakbang na ito ni Donald Trump ay nagpapakita na nakahanda itong makipagtulungan sa kanila upang maisaayos ang ugnayan ng US at alay sa Syria. Kaya naman ang malaking katanungan ngayon dito ay bakit direktang inatake ng Israel ang mismong Ministry of Defense Headquarters ng Syria para sa Druze community, kung saan ang pag-ataking ito ay malinaw na maaaring magdulot ng pagkasira sa plano ni Trump na maisaayos ang relasyon ng Israel at Syria. Kaya naman ang tanong ng ilan ay wala na nga bang pakialam ang Israel sa Amerika? At bakit ganoon na lamang kaimportante ang Druze community para sa kanila? At upang malaman natin ang pinakaposibleng kasagutan, ay aalamin muna natin kung bakit inatake ng Israel ang Ministry of Defense Headquarters ng Syria. Kung mapapansin kasi natin, bagamat nagkakaroon ng patuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Syria, ay kadalasang nangyayari lamang ito sa rehiyong malapit sa Golan Heights, kung saan ang inaatake kadalasan ng Israel sa rehiyong ito ay ang mga militanteng grupo lamang mula sa Syria at hindi ang mga lehitimong sundalo o armed forces ng pamahalaan nila, dahil ang Syria ay kinabibilangan ng napakaraming militanteng grupo na naging katuwang ni Al-Shara sa pagpapabagsak sa rehime ni Assad sa Syria. Gayunpaman, hindi lahat ng militanteng grupo na ito ay kasapi sa bagong armed forces ng bagong pamahalaan nila. Kaya't kung matatandaan natin, ay nanawagan pa noon si Al-Shara na isuko na ng ilang militanteng grupo ang kanilang mga sandata upang buuin ang mas maayos na pamahalaan para sa bansa nila. At ang ilan sa mga grupong ito ay kinabibilangan ng mga militanteng grupo mula sa Bedouin tribe na karaniwang mga pro-Palestinian at may mahabang kasaysayan ng tunggalian laban sa Druze community sa Syria. Kaya naman dahil dito ay nangangamba ang Israel na kung matatalo ng Bedouin tribe sa Syria ang Druze community ay magiging napakalaking banta nito para sa Israel. Kaya naman ganoon na lamang ang pagtatanggol ng Israel para sa Druze community sa Syria. At base sa ulat ng ABC News, ang mga pinakabagong alitan sa pagitan ng Bedouin at Druze community ay nag-ugat umano sa pagnanakaw at pagdukot sa isang Druze vegetable vendor na nauwi sa sunod-sunod na gantihan ng kani-kanilang mga angkan. At dahil ang Druze community ay kilala sa pakikipaglaban sa gobyerno ng Syria para sa kanilang otonomiya, ay sinuportahan naman ng bagong pamahalaan ng Syria ang mga militanteng grupo mula sa Bedouin community, kabilang na ang ilan pang militanteng grupo na nais pasukin ng Druze community sa pamahalaan ng Syria. Dahil bukod sa Bedouin community ay marami pang grupo sa Syria ang nagnanais pilitin ng Druze community na sumunod sa lahat ng patakaran ng pamahalaan ng Syria na maaari namang magbigay ng kapangyarihan sa iba't ibang militanteng grupo para sa kontrol ng mga rehiyong nasasakop ng Druze community sa bansang ito. Subalit dahil nga napakagulo ng Syria noon pa man, ay hindi kailanman isinuko ng Druze community ang kanilang mga karapatan laban sa noon at kasalukuyan nilang pamahalaan. Kaya't madalas silang nakararanas ng mga pag-atake mula sa iba't ibang grupo sa Syria. At dahil naman walang ganap na kontrol si Al-Shara sa napakaraming militanteng grupo sa bansa nila, ay hindi na nakapagtataka na may malakas na impluwensya pa rin ang iba't ibang militanteng grupong ito sa mga lehitimong puwersa ng Syria. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka kung hindi na napigilan o pinayagan man ni Al-Shara na tumulong ang mga lehitimong sundalo nila laban sa Druze community na ayaw pa sa ilalim sa ganap na kontrol ng pamahalaan nila. Kaya naman sa pagkakataong ito ay direkta ng inatake ng Israel ang puwersa ng bagong pamahalaan ng Syria na nagpapakita na nakahanda itong durugin ang bagong pamahalaan nila
kung patuloy silang makikialam laban sa Druze community na nagsisilbing napakahalagang kakampi ng Israel laban sa napakaraming militanteng grupo sa bansa. Pero paano na nga kaya si Donald Trump? Magagalit kaya ito sa Israel dahil tila nga ay sinira na nito ang posibilidad na maging maayos ang ugnayan ng Israel at Syria? Kung mapapansin natin, bagamat madalas na nagbibigay ng hindi pagsang-ayon si Trump sa mga ginagawang pag-atake ng Israel saan mang bansa sa mundo, ay malinaw naman na palaging ipinaalam sa kanila ng Israel ang bawat pag-atake ginagawa nito, gaya na lamang ng nakaraang pag-atake ng Israel sa Yemen, sa Iran, sa Gaza at Hezbollah, na kalimitan ay sinasabi ni Trump na wala silang kinalaman sa mga aksyong ito ng Israel. Subalit kinukumpirma naman palagi ng Israel na alam ng US ang mga pag-atake nilang ito at sa ilang mga pagkakataon ay inaamin rin ni Trump na bagamat palaging nag-aabiso ang Israel sa kanila sa mga bansang inaatake nito, ito ay desisyon umano ng Israel at hindi ng US. At gaya nga ng pahayag ng US sa panibagong pag-atake na ito ng Israel, ay pinigilan umano nila ang Israel sa pag-atake sa Syria noong June 15 at sumang-ayon umano ang Israel dito. Subalit June 16 ay itunuloy umano ng Israel ang pag-atake nito na hindi na nilinaw pa ng US kung pinahintulutan nila ito. Kaya naman napakalaki ng tsansa na may basbas pa rin ng US ang pag-ataking ito ng Israel sa Syria at iyan ay marahil dahil ang Syria ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga terorista. Isang desisyon ng kanilang pamahalaan na manatiling banta para sa Israel imbis na sumunod sa pagnanais ng US na patahimikin na ang iba't ibang paksyon ng mga militanteng grupo sa bansa nila, kaya't hindi rin magiging malaking problema para sa US kung muling pababagsakin ng Israel ang bagong pamahalaan ng Syria dahil nagawa na ni Donald Trump ang parte niya kung saan sa pamamagitan ng pag-aalis niya ng sanksyon sa bansang ito ay maipakikita niya sa kanyang naratibo na wala na siyang kinalaman sa desisyon ng Israel kung atakihin man sila nito, kung saan sa ganitong paraan, mapalitan mang muli o hindi ang pamahalaan ng Syria, ay tiyak na maseseryosohin na nila sa susunod ang pagrespeto, hindi lamang sa US, kundi pati sa mga kaalyado nila, lalo pa sa sitwasyon ngayon ng Syria na walang malalakas na sandata, gaya ng mga missiles o fighter jets, ay madali lamang silang pupulbusin ng Israel kung hindi nila mauunawaan ang ginagawa ng US at Israel para sa kanila dahil hindi kailanman magkakaroon ng kaayusan sa bansang ito hanggang patuloy na nakikiisa sa mga terorista ang kanilang gobyerno.